Hirap ba talaga mag-acquire or bumili or mag-invest ng property? 22 years old, nakapag-acquire kami ng unang property. Hindi naging madali yung naging journey po namin. Nagsisi tayo. Yeah, pero Matigas talaga. para naman po kasi sa future yung pinag-uusapan natin dito. Will be honest sa inyo. Passive income na siya, guys. Tapos Yes. nagkakaroon po siya ng capital appreciation. Yeah. Hirap ba talaga mag-acquire or bumili or mag-invest ng property? Hello there, my fellow investors. This is Jexa Por Santos And this is Jessica Santos. from Cavite Properties by Jack and Jazz. So narito po kami upang ikwento sa inyo kung ano ba yung naging journey namin sa pag-acquire ng property or ng mga properties po. Tara, samahan niyo po kami. Mami, kwento mo nga anong year ba o anong taon ba natin nakuha yung unang property natin? Bali, nag-start kami noong 2016 nung in-acquire natin yung isang townhouse na near, sa Imus, Cavite siya located, near Cavitex. So, mababa lang yung monthly noon, nasa 5,000 lang monthly. So nag-start po kami na kumuha talaga kami ng property na kahit mababa muna yung monthly para makapag-start talaga kami. And that's 52 square meters for and that's end unit, 52 square meters. 52 square meters po, doon kami nag-start. So, hindi naging madali yung pag-acquire ng unang property. Siyempre, andun yung kaba. Bata pa tayo that time. Bata pa kami po that time. I think, kung 2016, 22 years old po. Imagine, 22 years old, nakapag-acquire kami ng unang property. So, nakuha po namin yon. Mababa lang yung monthly. Siyempre, before, mababa pa yung monthly niya. Of course, siyempre, sa real Ilan taon ka na? estate, 2 years old. 2 years old. 23 ako. Yan, 23 po. Yan. Bata pa talaga. So, hindi naging madali yung naging journey po namin. Siyempre, nandun yung duda, yung doubt. Kaya ba namin to? Kala mo hindi mo kaya. Oo. Ang kinuha po namin is payable for 20 years. So, siyempre, bata pa noon, inisip namin. Single pa ako that time. Mag-boyfriend and girlfriend pala po kami noon. So, inisip namin na, siyempre nag-usap po na bago namin kinuha yung property, hindi maraming pag-uusap ang ginawa namin, nag-usap kami mabuti, kaya ba natin yan mahal? And, hindi natin kaya. Charot. yun, pero nag-take risk po kami. Ngayon ay 10 years. Going 10 years, so konti na lang. Sa biyaya ng Lord, matatapos na po namin yun. 10 years na lang. Pero yun po yung una or kauna-unahan namin property. And masasabi ko na may pinagsisihan ba kami dun sa pagkuha namin noon ng property na yun? I think wala po. Kasi nagsisi tayo dahil bakit noon lang kami kumuha ng property? Hindi, tsaka nagsisi tayo na dapat pala dinagdagan namin. Yes. So, kasi ang mura lang noon, katulad yes, nung nasa Lancaster na kasi kami noon. So nagbebenta na tayo ng property sa Lancaster that time. Yung alis natin, nasa 7,000 lang monthly. 7,000 lang monthly po noon. Ngayon, ang alis natin ay nasa 18,000 per month. Pero mababa pa rin siya kasi... pero may promo rin siya ngayon. May promo din siya ngayon na 5%. As the years goes by po kasi, the more na tumatagal, the more na tumataas yung value talaga ng property. Kaya yun po yung naging talagang, hindi man regret totally, pero masaya kami na nakakuha. Buti na lang kumuha kami kahit isa muna. Dahil nung time na yon mababa pa yung monthly, nakakuha po kami ng isang property. So, talagang nag-take risk kami. Nilaksan namin yung loob. Kailangan lang talaga ng commitment, dedication, faith na mabayaran yung bahay na yon. Siyempre, yun po yung aming pinag-umpisahan na house. Anong next, Mami? After po namin kinuha yon yung aming first property. Yung second property natin is dito na sa Lancaster, New City, yung ating Gabriel house. Anong year natin kinuha yun? 2018. So, right after our wedding is 2018. April 2018. So, tapos, yung mga nakuha namin po sa gifts, yung mga monetary gifts na nakuha from our namin. ninong, families. Thank you so much. So, shout out. Ay pinang-reserve natin ng Sophie. Ayun yung Sophie sa likod natin. Ito po. Yung una namin kinuha na property. And unit din, nasa 150. 52 square meters. Yun. So,
Reservation nun that time is 20,000 20,000 na po. pesos. So, For single house yun. yun, single house yung nakuha natin. Tapos yung, kasi nag-decide tayo na kumuha ng property na mas malaki kasi yung bahay natin doon sa, nauna namin yung property na nakuha is walang parking. Opo. Kasi pinasagad namin siya. Bumili tayo dito. So, yun nga, after ng wedding, nag-reserve tayo noong May 2018. Tapos, after a year of paying down payment, na-turn over siya sa atin noong 2019, the following year. Yes. And thankfully, so ito yun Ito po guys, yun. ito yung si Gabriel, yung kinuha natin. That time, nakuha lang natin siya ng 3.4 million. Yes, exactly. Yeah. Ngayon, ang price na po niya, alam niyo po ang ganda ng property na nakuha namin ngayon kasi sa likod niya mismo, sa likod mismo yon ng ginagawa na SM General Trias. So, ito yung ganito. Tapos sa likod ng house namin, may ganito siya, yung park. Yan. Family courtyard siya kung tawagin, or linear park. So, ayan, lakad tayo dito sa Gabriel para makita niyo. So, yun po, ang lot area po nun ay 120 square meters. A floor area po is 84 square meters. Yes. Pinalagyan po natin siya ng gate and fence. Tapos, thankfully, alam nyo, blessing yun sa amin kasi 3 years kami nagstay doon Yes. ng pandemic. Nung 2019 po na turnover yung unit. So, Ayan, ito buti siya. na lang. Yan. Thank you Lord kasi May napagstayan pagsayan tayo. kami. Kasi Na yung hindi una lang po namin outdoors. nakuha na property talaga is walang parking, walang extra lot, walang excess lot. So talaga kung nag-pandemic po, doon kami nakakulong sa bahay na yon. So yung mga, alam ko yung iba sa atin, ganun yung nangyari. Kaya yung iba, ang dami yung nagbilihan nun nasa province. Yung mga nasa Manila na condo, bumili sila ng property sa 2020. province. So, napaka-blessed natin nun kasi nandito tayo kaya Yes. sa Lancaster, New City, na may sarili tayong property na may gate, may fence. So, dati kasi lumagpas ka lang doon sa gutter, huhulihin ka talaga. Oh, naalala niyo Diba? po yung mga Yung ECQ, pandemic. yung nung ECQ, bawal lumabas, GCQ, JCQ, MCQ, MECQ. Yan, excuse po. Yun. So, 2019 hanggang 2022 po, Doon kami doon nakatira. kami tumira. And then, ito po yun yung isa sa kagandahan po sa real estate. Pag Real nag-invest ka, real estate, pag nag-invest ka, kasi once na yung property, tumaas na yung value, doon namin nung nakita namin na ginagawa na po yung SM General Trias, tumaas yung value ng Gabriel, doon kami nakapag-decide na I-flip siya. or ibenta siya. No, ang ginawa po namin, pina-assume namin. Ngayon po, fully paid na rin siya sa bank and nag-decide kami dahil mataas na nga yung value ng property, nag-decide kami na parang magandang opportunity na ibenta namin, tapos bili ulit kami ng mga properties pa. Yung pinagbentahan noon, bumili po tayo ng commercial lot. Residential siya, tapos pwede mo siyang gawing commercial lot. Tapos pinagtayuan natin ng warehouse. Tapos na-flip ulit natin siya after a year. Tama ba? After a year? Yes, after a year. Yun. So nakuha namin siya ng mas mababa. Siyempre after a year, tumaas na kasi malapit din po dun sa ginagawang highway. So ganun po yung Calax, ginagawa Cavite, natin. Laguna Oo. Expressway. Yan. Kaya mabilis tumaas yung mga value ng property. Talagang doon kami nag-invest po doon sa progressive na lugar. So pag after a year, tumaas siya ng sabihin na natin 50%, sabihin ko po sa inyo 50% yung tinaas niya, ibinenta agad namin siya. Yun. Tapos ngayon po, that was 2022. Tapos noong 2024, last year po ba yun? Last year, nabenta na natin siya. Nabenta namin siya. Tapos Bumili po ulit kami ng condo dito naman sa Westwind sa Lancaster. Yon. So, pang ilang property na po nabili namin. Yung sa Imus until now, nasa amin pa rin. Yung amin pong Gabriel, yun po yung binenta namin kasi tumaas na yung value niya. So, and of mas course, nagamit pa siya for greater purpose. yes. Kasi yung mga funds, ginamit natin bumili ulit para makabili ulit ng panibagong mga properties. Apo. Actually, Na magagamit natin for commercial, mag-generate din siya ng income sa atin. yes po. So, yan po yung bunga nung real estate. Thankfully, yung last December, may nakuha pa tayong isang condo unit pa. Nakakuha po tayo ng condo sa Imus. So, yan.
Thank you, Lord, na talagang, Lahat naman yun guys, binabayaran pa. So, huwag niyo Apo. isipin na. yes, oo, baka Mayaman isipin niyo po. tayo. Oo. By Kinukuha this- namin talaga yon na mag-investment as installment siya kasi syempre wala naman po kaming pang-cash. Diba? Yung Sa mga, ngayon, yung mga nag-iisip po dyan na kumuha ng property, hindi nyo Huwag po niyong kailangan, isipin, hindi nyo kailangan na, kailangan marami akong pera para makabili ng property. Hindi po ganon. So, mahirap yung pagbili ng property in a sense na kailangan mo talagang magsakripisyo, yeah, it Kailangan takes mo talagang- courage and responsibility. kailangan mo talaga ng oras, maghintay, antayin mo, tumaas yung value ng property mo. Yung iba ginagawa po nila, nagda-down lang sila doon sa property tapos pinapaupahan nila. So at least yung upa na pupunta sa kanila tapos yung amortization nila, Yun yung binabayad. yung binabayad. So Tapos kaya yung maraming property, ganon. napupunta sa kanila. tapos after ilang years, may property na kayo. So, yun yung din gagawin yung po plans namin. natin sa mga Yes. condominium units na nakuha natin. Yes. Actually, yung property natin ngayon sa Imus Cavite na townhouse, pinaparent din natin Yes, siya. So, opo. kahit nag-amortization pa siya sa pag-ibig, may batang tumatawag. So, kaya habang nag-amortization tayo doon, may nagbabayad yung nagre-rent yung tenant natin. Yes. So, after ma-fully paid yun, yung property mapupunta sa atin. Kaya yung 10 years na yon, sobrang bilis lang po. Imagine yung 10 years na may nagre-rent doon. No, yung pinambabayad po nila nung nagre-rent, doon po napupunta. Yung doon sa monthly amortization. Kaya kung sasabihin po natin mahirap ba? Mahirap sa umpisa kasi ikaw yung maglalabas ng down payment, ikaw maglalabas ng actually hindi nga cash down payment Pwede nga installment down payment. Actually, So, lahat diba? ng yon ang kinuha namin, installment lahat. Yes, installment Tapos lang po. yung sa condominium units natin, ganun din yung plans natin na gawin. Mhm. And sobrang laki ng market ngayon ng mga for Airbnb, yung Yes, totoo po everyday. yan. Kaya kung nag-iisip kayo na ang hirap, nako, sa isip nyo lang po yan kasi parang sa atin, di ba? Actually, Akala ganun namin din hindi po kami. namin kaya. Opo. Kung sasabihin nyo po, sasabi mo yan kasi hindi ka breadwinner. Well, kami po sa family, kami din po ang breadwinner. Ilang pamilya po ang binubuhay na. Opo, itinutulungan Awa ng namin. Diyos. So, awa ng Diyos na kakabayad po kami unti-unti. Kailangan lang po talaga tiyagain, magtiyaga, tapos counting tiis. Counting taste sila. Actually, hindi counting. Medyo magtitiis talaga. Pero Magtitiis talaga. para naman po kasi sa future yung pinag-uusapan natin dito. Ayun guys, yung mga plans natin doon sa mga condo natin, sa ating mga properties, ay iparent siya lahat. Apo. So actually, alam nyo ba ngayon guys, we'll be honest sa inyo. So sa mga viewers natin. May mga viewers tayo dito na matagal na, yung mga nakita ng mga videos natin ng ilan ba, 2014, 15, 16, 17 na mga videos natin ng mga bata pa tayo. Mga pangapangit pa. Hindi pa nag-glow up. Pero ikaw, Blow up? Hindi. May buhok pa po ako nun. wala ka pa masyadong makain. Pero ngayon, madami na siyang nakain. Kaya doon sa mga clients mo namin, kilala po talaga siya. Yes. Thank you so much po sa lahat na nagtiwala sa amin for almost 11 years going 12 years na po by 2026 kami ay magto 12 years na dito sa company and masasabi ko marami po nagtiwala sa amin kaya po yung nagpapasalamat kami kundi po dahil sa inyo wala po kami dito, wala po yung mga properties namin kasi lahat naman po yun, mga installment namin talagang sa help of our clients na nagtiwala po sa Bumili ng amin. properties And through thank you us. very much. Thank you so much po. From the bottom of our hearts. At nakakatawa din Maraming kasi salamat. ang daming bumabalik guys sa hanggang ngayon nagtatanong pa rin Yes. sila tapos nagte-thank you sila kasi meron na silang property. Yes. Yun. So, going back, so ayun na nga, we'll be honest with you guys. So, kami talaga ng husband ko is nagre-rent lang talaga kami Apo, ngayon. nagre-rent po kami ngayon. Pero yung mga properties natin ay for rent din. Yes. Kasi yung nirent natin ngayon is actually working sa atin kasi we're renting na mas mababa doon sa ating Amortization or dun sa mga Oo. monthly ng binabayaran nabayaran. natin. Tapos, yung, di ba nag-rent
kami. Makakatipid kami kasi doon sa area na ginagalawan or lagi namin pinupuntahan, malapit lang. So, hindi kami masyadong gumagastos ng gasoline, ng diesel sa car. So, nakakaipon tayo, nakakatipid tayo kahit papaano. Tapos, yung rent na yun, parang maliit na portion lang siya para maging efficient tayo. So, kaya tayo nakasave tayo ng time, nakasave tayo ng resources kasi mababa lang yung diesel natin. Pero, yung mga properties natin, gumagana din siya kasi napaparent din natin siya. Kaya yun yung nagbabayad. Alam niyo po ang maganda doon, habang pinapaupahan niyo yung properties niyo po, halimbawa, kumuha kayo ng property, kahit mag-start po kayo sa isa, kung kaya ng isa, dalawa, tatlo, whichever po yung kaya nyo talaga. Kami nga po, mapansin nyo, una, isa muna, maliit muna, tapos lalaki, malaki ng parami, and for the coming years, by the grace of God, na marami pa kami ng property. Kasi yun po talaga ang isa sa susi para magkaroon tayo ng financial freedom. Kasi once na marami ka ng properties, paupahan mo, maintenance lang naman, then kikita ka. After 20 years, matapos yun, pag nag-retire ka, may properties ka, marami kang Actually, may properties. client kami guys na mga bumibili na mga OFWs na-encourage namin kasi dati ang dami namin clients na OFW Yes, sobrang dami. na na-turnover na yung house nila and until now, yung iba walang mga nakatira. Pero bumili na sila. Yes, walang gumagamit. Pero in-encourage namin sila na, ma'am, baka gusto nyo iparent yung property nyo. So ngayon napaparenta yung property nila. So kahit di pa nila ginagamit yung property, may na gumagamit na. Papakinabangan na nila. Kagandahan kasi noon, yung property nila is na-maintain dahil may nag-rent, may nagbabayad ng Meralco, ng water, ng HOA, tapos hindi sila nabibil, kundi yung tenant. Oo, magme-maintenance ka, pero ganun talaga yung house may nakatira o wala, mag-maintenance ka talaga. Pero ang kagandahan nun guys, is nag-amortization sila, pero ang nakaka-help is yung nag-rent, di ba? Tapos, ang pinakamaganda doon, at the end of, na fully paid na yung property, sa kanya yung property, kay client, sa inyo po yung property. Kung kayo po yun, sa inyo mapupunta yung property. Kaya yun yung kagandahan ng investment sa real estate talaga. Maybe marami magsasabi, Jack, just 20 years pa yan, 25 years, matagal na panahon. Can you just imagine, mostly po ng mga clients namin working abroad, working sa Pilipinas, meron po kaming clients 20 years na, 25 years na until now, kakakuha pa lang nila ng bahay. No? Can you just imagine kung nag-start sila earlier, meron na silang property. So, ang isa pa po doon, mabilis lumipas ang oras. Napapansin nyo po ba kayo po mga nag-work, 5 years kayo sa abroad, 5 years na kayo sa company, ang bilis ng panahon. Kaya the best time to invest po talaga is now. Whenever naisip nyo mag-invest, yan na po yung tamang oras. Kami po ganun kami eh. So, we evaluate, chine-check namin, kaya ba natin ito, viable ba, efficient ba, kaya ba natin, and higit sa lahat, ginagawa niyo po yan not only for yourself but for your family as well. Yung future nila, kailangan po natin handa. May mga anak po kayo dyan, may mga kids, yung mga grandparents na, sa mga apo nyo, sila yung magbe-benefit po nitong ginagawa ninyo. Tsaka dumating man yung time na ayaw nyo na, hindi nyo ma-maintain yung property, pwede nyo po siyang ibenta. Yes. Marami din kaming clients guys na natulungan natin na binenta rin yung property nila. Apo. Dahil mga nahulog nila, nabalik din sa kanila. Yes. Kasi ang pinakamaganda talagang investment is real estate talaga kasi walang Apo. talo. Naalala ko nga yung sabi ni Chinky Tanun, ni Sir Chinky na ang pinakamagandang business talaga is real estate kasi nga daw, for example, ipaparent mo yung property mo or may apartment ka, hindi mo naman yan kakatokin or i-check na, uy, kamusta? Anong ginagawa niyo dyan, di ba? So, ito Every yung month, hintayin mo na lang yung hulog sa'yo. or yung rent, yung rental fee. Di ba? So, yun, hindi mo siya araw-araw na kakamustahin. Unlike ng ibang business na kailangan nakatutok Yes. ka. Ayun, kahit hindi ka nakatutok, may tumutulong, di ba? So, lalo na po sa mga working abroad, hindi mahirap gusto magnegosyo. For me, I highly suggest na ang real estate po kasi unang-una sa lahat, hindi ka malulugi. Diba? Once you bought the property as long as it stands, sa'yo po yun eh.
No? Kami po as business owners din, mahirap po mag-maintain ng negosyo. And kaya po Sobra. So, ang laki ng overhead yes, expenses. overhead expenses. Pag nagpapa-rent po kayo or pag property yung pinapa-rent nyo, ano bang iintindihin nyo? The maintenance alone. Pero the property itself, hindi nyo naman araw-araw nyo po bang i-check yan, lalagyan nyo, i-check nyo kung yung structure ng bahay. Hindi po eh. Yung maintenance no, kapag nagkaroon lang ng problem or some na kailangan ayusin, kailangan ng rectification, pero hindi kailangan bayaran, hindi kailangan maglabas ng malaki, di ba? So yun po talaga, wala tayong talo. At saka yung isa sa pinakamaganda, lalo na ngayon, dun sa mga naka-work from home na medyo hindi ganun kalaki yung ginagastos nila papunta sa work kasi nga nasa bahay lang sila. So, meron kayong extra funds na pwede nyong i-allocate Yes. sa pag-invest sa property. Tapos, kung hindi nyo pa need yung property, maganda yung kunin natin is yung pre-selling. Pre-selling. Mababa yung monthly niya, installment yung payment terms niya. Tapos, after ilang months or a year or 2 years, ganyan, mata-turn over na sa inyo, brand new yung bahay. Hindi nyo binantayan yung pag-construct, Yes. hindi nyo As hindi in, sumakit yung ulo nyo. wala kayong ginawa po, naghintay lang kayo, naghulog kayo, that's it. Yun lang yung Nag-requirements. gagawin. Kaya po gustong-gusto namin yung ito, for almost magto 12 years na hindi kami umaalis, ito pa rin yung palagi namin ginagawa. Why? Kasi ito nga po yung lesser or lower yung risk. Lalo na sa katulad ko, na hindi ako high risk. Yes. Siya po high risk. Kaya may businesses po kami. So kung ayaw mo mag-business, ayaw mo, syempre pag business Gusto mo nakatago lang yung pera mo. Diba? Oo. Pwede nyo, instead na nagsisave po kayo ng pera, na natatalo ng inflation, ilagay nyo sa bahay. Actually, may client po kami na nag-retire na. So, meron po siyang millions na Yes, binili niya yes. ng property. Si ma'am. Tapos, so binili niya yung property na yon kasi pag tinago mo naman sa bangko yung 2 million mo, hindi mo naman yan, hindi ka kakita niyan ng malaki. So, kung kumita man yan, siguro nasa hundreds a year or sabihin na natin thousands a year. So, yung client po namin na yon bumili siya ng property sa amin, binili niya ng cash. Tapos, actually, yung binili niya is RFO na. Nung nabili niya yung property na yon, naparent namin kagad. So, Yes. naparent namin ng 10K monthly. Yung 10K 10K monthly na yun, napuunta na yung lahat sa Yes, kanya. compute natin sa 2 million po na property, 10,000 per month. So that would be 120,000 per year. So nandun yung property nyo po, sa inyo yung 2 million, tataas pa yung value noon 2 in the million coming plus years. pala, So 2 point something, pwedeng umabot ng 3-4 million. Bukod po doon sa tumaas na yung value niya, napaupahan mo siya. Ang tawag po nila doon is cash cow. So nakukuha mo, para nagiging siyang passive income. Passive income na siya, guys. Tapos Yes. nagkakaroon po siya ng capital appreciation. Ano Yes. ibig sabihin nun? Yun yung sinabi po kanina na Jack na in-invest mo yung property for 2 or 3 million pesos. Tapos napaparent mo siya, monthly may nakukuha ka. Tapos yung capital appreciation after ilang years is nandun pa rin yung capital mo na nilabas mong pera. Tapos, lumaki pa siya. For example, yung value niya is naging 5 million, 6 million, 7 million. Yes. So, by the time na gusto mo na siyang ibenta, mas tumaas na yung value ng property mo, kumita ka pa monthly. Diba? For Yes. ilang years. Yeah. So, yan. So far, ang dami na po namin Dami namin share sa sinabi, inyo. guys. Thank you so much. Kung nakarating po kayo dito sa part ng video na ito, we'd like to give you A clap yes. Napasalamat. for your patience. Yes, thank you so much sa pakikinig sa amin po sa journey namin. And I hope and pray na kayo din po makamtan nyo yung journey nyo, makuha nyo, makita nyo, at madaanan nyo yung journey nyo na dadaanan nyo po in your investment Ng years. property. And madagdagan po yung inyong portfolio kung mga investor po gusto marami pang paupahan na makuha. Kung nag-start Kung nag-start ng family, we can help you po kung anong property needs natin. Kung nag-start po kayo mag-invest, nag-start kayo Yes. mag-work, it's not too late to Yes. invest The, sa isang property. the best time is always now po. Yan, kung nagustuhan nyo po itong video nito at nakatulong po sa inyo, please kindly like, share, and subscribe po our YouTube Share nyo channel. po doon sa mga friends nyo, sa family nyo, Families. na sa tingin nyo makaka-help sa kanila. Yes, so
Ngayon po, if ever you want to avail properties po here sa Invest. General Trias Cavite, you want to invest sa property, a condominium, a 2-bedroom house, 3-bedroom house po dito sa Cavite, in progressive development or area dito po sa Lancaster, New City, you can message us in our FB page, Cavite Properties by Jack and Jazz, and also we also have TikTok, and you can also reach us to our number 0917-651-0852. Also have WhatsApp and Viber. You can contact us dyan po, and we will assist you and help you to get your dream home, and we will be your real estate guide. Maraming salamat po. And guys, kung meron kayong tanong, you can Yes. comment down below para magawa natin ng video or masagot namin. If ever yung may mga iniisip kayo, naguguluhan kayo, so we'll try to answer Yes. yung mga katanungan niyo po. Yeah. Ang sagot po kanina, kung mahirap po ba talagang kumuha ng property, hindi po, madali lang po. With our help, matutulungan po namin kayo. Stay safe po. Thank you so much, and God bless you all.